hapon. Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan, at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayo mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. No? So, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong hanapin dyan. No? And yung pag-share nyo ho ng ating talakayan ay malaki ho ang naitutulong natin sa ating kapwa. No? By simply sharing it, nakakagawa ho tayo ng kabutihan. No? Yung atin hong anti-aging and whitening soap, look for IV anti-aging and whitening soap. Available ho ito sa Shopee. At yung mga hindi ho marunong mag-Shopee, kindly send us your name, address, and cellphone number. Kami na ho ang mag-o-order sa Shopee para sa inyo. No? Of course, anti-aging soap, nakakabawas ho ng wrinkles, nakakabanat ng skin, nakakalift ng face. Whitening soap naman ho ay nakakaputi. Of course, lamang ho lagi ang maputi. May plus factor ho yan. And hindi ho siya nakaka-dry ng skin. And hindi ho kailangang i-stay longer para ho makita nyo yung whitening effect. No? But of course, kung gusto nyo i-stay longer, mas marami ho yung whitening effect na makukuha ninyo. Gawin nyo na rin ho itong pangregalo sa inyong sarili. Wag hong gumamit ng mga harsh antibacterial soap. Kasi ho, ayun, nakaka-dry ho ng skin. No? Kailangan ho ay gumagamit tayo ng something special for the skin para ho skincare na rin ho natin yan. And siyempre ho, alam ng ating cells or katawan, pag binibigyan ho natin sila ng extra care, para ho tayo naman ay balikan nila ng good health. Tandaan nyo ho, ang ating trillions of cells inside the body, meron ho yung consciousness. Okay. Still open and extended po ang ating detox protocol, anti-aging protocol, and high-dose vitamin C discount. So, buy 2 plus 1 ho ang ating detox program. So, if you buy 2 detox, may free ho kayong 1-day blood cleansing or vector scan. And, or if you buy 1 detox and 1-day blood cleansing, so meron ho kayong free na vector scan. Now, yung atin hong anti-aging protocol para ho sa mga gustong bumata, gustong lumakas, at gusto hong gumanda. You need to buy 5 session and free na ho yung pang-anim. And also, hindi lamang naman ho ang habol natin ay yung outside physical natin. Kung hindi ho yung ating cells inside, magiging several years younger. So, syempre ho, mas maganda at mas potent ho ang function ng katawan if it is several years younger kaysa ho sa may edad na ho ang ating katawan, no? And yung high-dose vitamin C ho, may antibacterial, antimicrobial property, and nagkakaroon ho yan ng anti-cancer effect if you give it in high dose. When you say high dose, it is 10,000 milligrams pataas. So, wag nyo hong gagawin yan ng oral at baka ho kayo magka-kidney stone, no? Tulad ho nung isa naming pasyente. Doble problema na ho kayo niyan. Ginagamit na rin ho yan sa mga ospital sa US. And yung mga nagkikimo and radiation, pag nag-high dose vitamin C po kayo, ay hindi nyo na humararanasan yung panghihina, paglagas ng buhok,
at pagsusuka, no? So, pwede nyo hong isabay yan. Or kung hindi pa naman ho kayo nag-undergo ng chemo and radiation, why don't you try high-dose vitamin C first? Plus, may iba ho kaming anti-cancer protocol aside from high-dose vitamin C. And we will also educate you on the do's and don'ts of cancer. And also, pati ho gamat ng cancer ay matatanggal. Para ho walang recurrence, wala hong balikan, at wala hong pagkalat or metastasis. So, kasi ho, pag hindi natatanggal ang gamat at yung mga microscopic cancer cells na nakapila from the 1st year to the 7th year, siya ho ang susunod na uusbong uli at para ho maging bukol outside. Yung nakikita ho nating bukol outside, yan ho yung umabot ng ika-8th year. But nakapila ho yung galing sa 1st year hanggang ika-7th year. Yan naman ho ang susunod na lalabas. Kaya ho, yung recurrence and metastasis, hindi ho yan maaalis, babalik at babalik ho yan hanggat hindi ho tinatanggal ang gamat. So, kailangan ho yung root cause na aalis. Huwag ho kayong umasa sa sasabihin sa inyong total remission na kayo sa cancer. Ibig sabihin ho, wala ng presence ng cancer cell. Probably during that time. But after a while, babalik at babalik din ho yan kasi nandyan pa ho yung gamat and microscopic cancer cell na nakapila. So, ang isang bukol ho bago natin makita with the naked eye, it takes 8 years. 8 taon na ho yan sa ating katawan simula nung nag-start ho siya. No? And ang atin hong vector scan, yan ho ay nakaka-detect ng sakit before the onset of symptoms and bago pa ho mag-abnormal yung inyong mga laboratory test. And the Russian technology ho ito, wala hong radiation, more than 90% po ang accuracy. Ang result po is not subjective, yung machine ho mismo ang magbabasa ng inyong resulta. So hindi ho base sa opinion ng nagbabasa. And lahat po ng allergens ninyo, chemicals, and microorganism or germs sa katawan, mapipick up ho niyaan. And with scientific name ho, pagka inilabas niya, hindi ho in general na parasite. No? And of course, yung may mga lahi ho ng cancer, yung agam-agam niyo ho na baka kayo ang susunod na magka-cancer, sasabihin ho yan sa atin ahead ng vector scan. And may time pa ho tayong tanggalin yan, no? And yung may mga lahi ho ng stroke and heart attack, so makikita na ho natin ahead of time kung barado ho ang circulation. So matatanggal din ho natin yan, may protocol ho tayo para dyan. Yung may mga lahi ho ng diabetes, na mamana ho kasi ang diabetes. So syempre ho, magko-control na kayo kung alam ninyong papunta kayong diabetes, no? So, yung atin naman hong detoxification program, gawin nyo na ho yung pang change oil ninyo sa inyong sarili. So, para hong sasakyan, di ho ba? Chine-change oil, ideally, every 3 months para ho hindi magkasakit. Hindi ho kumatok ang makina. Same thing with our body. So, pag ginagawa ho yan, hindi ho tayo gaanong magkakasakit. Tinatanggal ho niyan lahat ng dumi sa basic organs ng ating katawan, which is the colon. Yan ho ang garbage organ natin sa katawan. Lahat ho ng basura ay nandiyan. Gallbladder and liver, matatanggal ho yung mga intrahepatic stones and gallstone. So, pagka ho fatty liver na, puno na ho ng bato ang liver. At pag puno na ho ang liver, malalaglag ho sa abdo. So, yung sa loob ho ng atay, we call it intrahepatic stones, but pag nalaglag na ho yan sa abdo, we call it gallstone. But it is the same stone. No? Ang gallbladder and liver congestion ho, yan ho ang root cause ng halos lahat ng sakit. Kasama na ho dyan ang cancer. So yung pagkakaroon ho ng high blood, diabetes, mataas na cholesterol, triglyceride, and even uric acid. Lahat ho yan ang pinagsisimulan is maruming atay. Pagka marumi na ho yan, hindi na ho yan gaanong nakaka-filter. So, ang unang dadaanan ho kasi ng ating dugo is liver. So, liver filtration is very important. Kaya ho yung mga naka-maintenance sa high blood, diabetes, cholesterol,
Pag hindi ho yan magdi-detox, which is the root cause, habang buhay na ho yan sa maintenance. But kahit ho naka-maintenance kayo, if you do detox and blood cleansing, ideally every 3 months, dahan-dahan ho kayong makakaalis sa mga sakit na iniinom ninyo for maintenance. No? So, tumatanda ho kayo, papunta sa reversal, hindi ho para lumala na mas marami na hong gamot na iniinom. Okay. Yung blood cleansing program naman din ho, yan ho nakakalinis ng ating blood, nakaka-hydrate. Mostly ho ang tao pag nag-iedad na, hindi na ho masyadong na-filter o hindi na ho masyadong nauuhaw. Kasi ho yung thirst center sa brain hindi na ho masyadong na-stimulate pag may edad na. So kahit ho dehydrated na, hindi ho nakaka-feel ng uhaw. So, ang resulta ho, chronic dehydration. Yung daily water requirement ho, hindi na ho na-fulfill every day. Kaya ho, naiipon ho yan, causing chronic dehydration, which is later on, magkakos ho ng sakit, kasama na ho dyan ang diabetes. Pagka ho marumi ang blood natin, sticky ho siya. So, yung circulation ho, malapot. So, mabagal ho ang andar ng ating dugo. Pero pag nalinis ho natin ang blood, through blood cleansing, no, di ho ba meron tayong laser, high-dose vitamin C, ultraviolet, and ozone na nakalilinis ho ng ating blood by killing germs and removing chemicals. So gaganda ho siyempre yung circulation kasi natanggal ho yung mga toxin. So therefore, magagawa niya ho yung 7 times delivery sa isang oras ng oxygen and nutrition, which is yun naman ho talaga ang need ng ating katawan. Pagka malapot ho ang dugo, hindi ho yan na-fulfill ng ating katawan. So, therefore, yung need na 7 times, hindi ho naibibigay. So, magkakasakit ho ang tao. Kung ano ho yung weakest organ natin sa katawan, yun ho ang unang magkakasakit. So, ganyan ho ang proseso ng ating katawan. So, high-dose vitamin C, ayan ho, nagkakaroon ng antimicrobial and anti-cancer property. How? Binablast niya ho yung mga cancer cell. Kasi ho, kinakain niya yung high-dose vitamin C na ini-infuse natin. Akala niya ho sugar. Because yung chemistry ho ng high-dose vitamin C and sugar is very similar. No? So, magbablast ho and magra-rupture ang cancer cells, microscopically speaking. No? So, ang atin hong tatalakayin sa hapong ito is tungkol ho sa onion or sibuyas, which is natural ingredients po ito sa ating pagluluto. Makadadagdag ho ito ng flavor sa ating mga dishes, tulad ho ng ating mga Filipino foods like adobo, sinigang, yung mga ginisang gulay. Ibig sabihin ho, ito ay readily available sa ating kusina. Usually ho, ginagamit natin pang gisa. Marami hong tao ang hindi alam na marami ho itong health benefit. So simulan ho natin sa vitamin content. Ito rin ho ay may vitamin C. Importante ho sa ating immune function and skin health. Meron din ho itong vitamin B6, which is essential for brain development, as well as yung formation ho ng ating red blood cell. Meron din ho itong folate or vitamin B9. Importante ho yan for cell division and helps to prevent neural tube defects in pregnant women. And kaya ho ang buntis kailangan ng proper nutrition para ho sa development ng baby. Meron din ho itong potassium. Siyempre ho ang potassium, good source ho yan. Ang onion, kailangan ho yan sa ating fluid balance, pambabaho ng BP, nerve function, and muscle contraction. Meron din ho ang sibuyas ng phosphorus. Ito ho ay importante sa bone health and energy production. Kaya ho pag malakas kayo sa kape at cola drinks, lalambot ho ang buto kasi iniihi nyo ho yung phosphorus ninyo. Actually, pati ho calcium sa inyong katawan.
Also, may magnesium din ho yan, which is involved sa hundreds of biochemical reaction in the body. Kasama na ho dyan ang muscle and nerve function, sa protein synthesis ho, and blood glucose sa may diabetes ho. May calcium din po yan, no? Which is important of course for bone health, muscle and nerve transmission. And may sulfur din po ang onion. Yan ho ang nakakadagdag sa pungent smell niya. Di ho ba yung smell ng at saka yung naluluha kayo pag naghihiwa kayo ng onion, di ho ba? Nakakatulong dun ho ito sa liver function and detoxification process ng katawan. So, hindi ho simpleng sahog lang sa ating niluluto at pampalasa. So, may vitamins and minerals ho itong kaakibat. For health benefits, syempre ho, antioxidant din ho ang sibuyas. Meron ho siyang quercetin na nakatutulong ho magprotekta ng ating cells. May anti-inflammatory effect din ho siya. Nakakatulong ho sa mga may sakit sa puso at yung may mga cancer. Although, so sinasabi din ho na ang sibuyas ay nakatutulong ho sa may cancer. But of course, para ho ma-establish yung mga ganyan, kailangan pa ho ng pag-aaral, no? It has been said, ayan ho, nakatutulong ho yan sa may cancer. Immune support, dahilan nga ho sa vitamin C content niya. So, nakatutulong ho sa immune system natin against defense sa infection and illness. Uses, so, for culinary purposes, staple ingredients po yan. For cuisines around the world, ginagamit po yan sa mga salad, sandwiches, salsa, sa mga soup, stew, stir fries, curries, casseroles to add flavor and depth to dishes. Cough relief, onion syrup po or tea made from onion juice. Ayan, gumawa ho kayo ng onion juice. Nakatutulong ho yan mag-soothe ng ubo and respiratory congestion. So, i-juicing nyo ho. Insect bites, so pwede rin ho yan nirarab sa freshly cut onion. I-rub nyo ho sa mga kinagatan ng insekto. Nakaka-reduce ho yan ng itching and inflammation. Earache, so yung mga masasakit ho ang tenga. Gamitin nyo ho as eardrop to relieve earache. Yun nga ho, i-juice nyo ho o katasin ninyo. Nagagamit din ho ito as polishing metal. So, to polish and clean metal surfaces. Ayan, hindi nyo ho alam yan. Nakakapagpakintab ho ng mga metal. At nakatatanggal din ho ng kalawang sa mga rusty surfaces. Hindi nyo na ho kailangan ng metal polish. So, ngayon nyo lang ho siguro nalaman yan. Sa buhok ho natin, for hair growth, nakakapromote ho yan ng pagtubo ng buhok at nakakabawas ho ng dandruff. Sa ating skin, nakakalinis ho ng skin and reduce acne breakout. So, sa mga may pimples ho, at saka nakakapagpalinis hong tignan ng ating skin. Natural dye, pwede hong gamitin as natural dye sa mga color fabrics. Pagka binoil ho ang onion, nagproproduce ho yan ng yellow-orange dye. Pest repellent, ayan, no? Yung iba ho ginagawa ang onion spray or onion peels around the plants para ho ma-repel yung mga pest. Yung mga peste ho, ayan, pwede ho kayong gumawa ng onion spray. Hindi nyo rin ho alam yan, no? Flavor enhancement. Siyempre ho, sa pagluluto o pag-grill, ayan, mas nakakadagdag ho yan ng lasa, no? Sa ating mga niluluto. Harm, minsan ho, pagka sobra, kakakoso din ho yan ng bloating, gas, or heartburn. Kaya kailangan din ho, kung kakain kayo niya ng raw, medyo may laman ho ang inyong tiyan. And doon ho sa may mga allergy, medyo ingat-ingat po, no? Siyempre ho, pwedeng mag-cause yan ng allergy. Skin irritation, ayan, sa mga very sensitive ho ang skin, mag-gloves ho kayo pag naghihiwa kayo ng onions. And katulad ho ng garlic, may blood thinning effect din ho siya. So, kung kayo ho ay umiinom ng garlic, plus kumakain kayo ng sibuyas na hilaw, doble na ho. Kasi ho, may blood thinning effect din ho siya. Wag ho doble-doble pagdating sa blood thinner, no? So, it is nice to know na meron din ho silang sari-sariling health benefits.
Tulad ho ng may mga vitamins and minerals ho yan, which is maganda ho sa ating katawan. Wag lamang hong pagsasabay-sabayin tulad ng kung kakain ho kayo ng hilaw na bawang at hilaw na sibuyas, kasi ho yung blood thinner effect, madodoble ho. Hindi ho pwede yung doble-dobleng blood thinner sa katawan. Kasi ho, may tendency tayong mag-bleed. Kaya ho, ang isa sa manifestation yan is nagpapasa. Pagka kayo ho ay nagpapasa, bawasan nyo ho yung blood thinner ninyo. Baka ho kasi nakabawang sibuyas, tapos ho, sa maintenance ninyo, naka-clopidogrel, aspirin at warfarin kayo, ay doble-doble na ho. No? So, kaya kailangan ho, alam nyo yan. Kaya sometimes ho, kahit na ho natural yung mga sine-self-medicate ninyo, kung yung doktor nyo ho open naman sa natural, wag lamang ho doon sa hindi open. Dahil, of course, they will not agree. So, mas maganda ho kung open naman ng doktor ninyo, sinasabi nyo ho yung mga supplements. Kasi nga ho, baka may doble-doble na ho kayong blood thinner at hindi nyo po alam. Mamaya ho, for operation kayo, sobra hong bloody yung naging operasyon ninyo, nagkaroon ng komplikasyon because of taking some supplements na hindi nyo ho kasi alam na ganun po pala ang effect. No? So, Ivy? Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 2493, ano po ang pwedeng ipainom na gamot? Wala naman po siyang ubo. Kung dumadahak po siya, may plema at madilaw at green. Okay, so hindi ho maganda yung kulay ng plema niya. Pagka green ho or yellow, meaning ho matindi yung infection, bacterial infection ho yan, no? Probably ho baka may pneumonia ho yan, no? Hindi ho kasi lahat ng may pneumonia umuubo, but the mere fact na marami ho siyang plemang nakaka-cough out, ibig sabihin ho sa loob ng lungs matindi ho yung infection, and para ho magkaroon ng yellowish or greenish discoloration yung kanyang phlegm, meaning ho medyo matagal-tagal na yung infection niya, ha? So baka ho walking pneumonia yan. Kaya magpalista na ho bago humahuli ang lahat. Nagagamot naman ho yan basta early detection. Basta ho okay pa ang oxygen at okay pa ho ang heart rate. Ang inaabangan ho natin dyan ang oxygen. Pagka ho yan ang bumagsak, ay delikado ho ang pasyente. So, wag na hong magsayang ng oras, palista na ho sa clinic para maagapan ho natin. No? So, pangit na pangit ho ang may kulay ang plema. No? So, pasintabi ho sa nagme-merienda. So, walang tayong oras. Magyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead, Ivy. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga hong symptoms. Sabayan niyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program. Kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And i-take advantage niyo ho na open pa ho ang ating mga promo package. Extended ho para sa inyo, makapag-prepaid pa ho kayo. So, buy 2 plus 1, buy 2 detox, libre ho ang isang vector or 1-day blood cleansing. If you buy 1 detox, 1-day blood cleansing, libre ho ang inyong vector scan. Also, yung mga gusto hong bumata, lumakas at gumanda, yung anti-aging protocol po natin. So, 5 plus 1, buy or prepaid ho kayo ng 5, libre na ho yung pang-anim. Yung high dose vitamin C ho natin, extended po ang discount. Buy at least 5 session para ho maging discounted yung price ng high dose vitamin C.
So, nagkakaroon ho ito ng antimicrobial and anti-cancer effect. So, ginagamit na rin ho ito sa mga hospital sa US. So, wala hong expiration kung kailan nyo gustong gamitin, and ito ho ay transferable. So, meaning, pwede nyo hong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay, no? And yung atin hong soap, IV Anti-Aging and Whitening Soap, available po sa Shopee. Very effective po ito. Makiagaw na ho kayo hanggat may stock tayo. Marami hong bumibili. Baka ho kayo maubusan ng stock. And also, yung mga hindi ho marunong mag-Shopee, isend nyo ho sa amin ang inyong complete name, address, and cellphone number. Kami na ho ang o-order para sa inyo sa Shopee. And also, ayan, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan.